Ipinagmamalaki ni Pangulong Donald Trump ng US kung paano niya personal na pinigilan ang Turkey na sumali sa digmaan sa panig ng Iran. Tinawag pa niya si Pangulong Erdogan ng Turkey na mahusay na lider dahil nakinig ito sa kanya. Sa Oval Office noong Miyerkules, sinabi ni Trump na pangunahing kandidato ang Pangulo ng Turkey na sumali sa laban kontra Israel at sa US dahil hindi siya malaking tagahanga ng Israel. Ayon kay Trump, tinawagan niya si Erdogan. Hiniling niya kay Erdogan na huwag makialam at sumunod ito. Ang Turkey naman sa kanilang panig ay walang ipinakitang pampublikong senyales o wala pang ipinapakitang pampublikong senyales. Dapat nating sabihin na wala silang palatandaan na papasok sila sa digmaan. At sa isang pagkakataon, mismong sila ay pinaputukan ng Iran. Pero ito ang dahilan kung bakit higit pa ito sa isang makulay na kwento tungkol kay Trump. Ngayon ay nagpapahiwatig siya ng pagbebenta ng F-35 stealth fighters. Tama yan, F-35 stealth fighter jets sa Turkey bilang gantimpala dahil hindi sila sumali sa giyera ng US at Iran sa panig ng Iran. Pinanggalang Turkey sa F-35 program noong 2019 dahil sa pagbili nila ng Russian missile systems. Narito si Owen Alterman para sa karagdagang detalye tungkol sa mga pahayag ni Trump. Bumisota ang pinuno ng NATO sa White House nitong Miyerkules at isa sa mga tinalakay. Kagustuhan ni Donald Trump na tulungan si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey sa pagkuha ng F-35 fighter jets. Sa tingin ko, tingnan mo, miyembro siya ng NATO. May ilang tao na hindi siya itinuturing na ganon, pero totoo namang miyembro siya. Isa siyang matatag na miyembro ng NATO. Oo, nakikita ko siya. Malamang ay gagawa ako ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Halos 10 taon na nakahold ang bentahan ng F-35 fighter jets ng US sa Turkey matapos bilihin ng Turkey ang Russian S-400 air defense system dahil sa pangamba ng Washington na baka makuha ng Russia ang impormasyon sa F-35 sa pamamagitan ng tao at gamit sa Turkey. Ngayon, tila gusto nang ituloy ng White House kahit may pagtutol mula sa Capitol Hill at Israel dahil mas mahalaga para sa kanila ang benepisyo ng pagtulong sa Turkey at sa pangulo nito kaysa sa mga panganib. Gusto ko siya, kaibigan ko siya, at hindi siya sumali sa digmaan. Isa siya sa pangunahing kandidato na posibleng sumali sa digmaan sa Iran. Marahil kakampi ng Iran dahil hindi siya fan ng Israel, gaya ng alam mo. At hiniling ko sa kanya na huwag sumali, hindi siya sumali. Focus din sa Oval Office meeting ng Miyerkules ang defense spending ng Europa. Dalit pa rin si Trump kasi hindi na dadagdag ng gastos ang mga Europeo at hindi sila tumulong sa digmaan ng US laban sa Iran. Handa nang dumating si Mark Rutte, kalihim general ng NATO. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang nagawa ng Pangulong ito. At magsisimula ako sa chart na ito. Tungkol sa Trump, trilyon ang chart na ito. Ipinapakita ng Trump, trilyon ang pagtaas ng binabayaran ng mga Europeo at mga Canadian sa depensa mula nang maupo ka noong 2017. Ang susunod para kina Trump at Rutte ay ang NATO Summit sa Hulyo 7 sa Ankara, Turkey. Ayon kay Trump, noong Miyerkules, pupunta lang siya bilang paggalang kay Pangulong Erdogan. Inaasahan ng mga kaalyado ng NATO na mapalapit kahit kaunti ang US President sa kanila. Balik tayo sa studio kasama sina International Affairs Analyst Dan Perry, Senior Correspondent Owen Alterman, at Security Analyst Yakov Lapin. At marami kayong masasabi tungkol dito. Sa tingin ko, lahat naman. Dan, ikaw ang mauna dito dahil, alam mo, sa tingin ko, ang unang tanong ay, anong masasabi mo sa kagustuhan ni Trump na bigyan ng F-35 stealth fighter jets ang Turkey dahil pinili nitong huwag lumaban-laban sa US at Israel sa digmaan laban sa Iran? Parang biro talaga. Natutuwa ako, pinipigilan ng tawa at tiyak na hindi makapaniwala si Erdogan sa swerte niya kay Trump. Ang mahilig sa authoritarian, laging gustong magbenta ng kung ano-ano dahil parang pinopromote niya ang negosyo ng Amerika na di niya alam. Hindi naman talaga sasama ang Turkey sa digmaan sa panig ng Iran. Hindi Arabeng Muslim ang Iran at Turkey. Pero magkaribal sila sa rehiyon para sa pagiging pangunahing bansa. Nag-proxy war sila kamakailan sa Syria. Ang Iran ay kakampi ni Bashar Assad habang ang Turkey ay nagtangkang pabagsakin siya. Ngunit hindi ito mangyayari. Kinukuwento ni Trump ang istorya sa sarili niya at naniniwala siya may mga maniniwala rito. May isa pang mas malaking issue, na ang Turkey ay tunay na karibal ng Israel at ang mga bansa sa Gulpo dahil sa IMEC na ruta na layuning itaguyod ang kalakalan sa timog, bahagi ng gitnang silangan patungong Europa at karibal doon ng Turkey.
At naglalaro si Trump. Pinag-aaway ang dalawang panig. Mukhang pabor siya sa pagtulong sa Turkey sa nayon, pero maaari siyang magbago ng isip anumang oras. At sa alinmang kaso, mukhang magkakaroon ng F-35 ang Turkey. Masaya lang ito hanggang may masaktan. Totoong delikado ang Turkey. Ang isang mas agresibong Turkey sa hinaharap ay maaring magdulot talaga ng problema sa Israel, posibleng sa sitwasyon sa Syria, kung gusto ng Israel na magtatag ng buffer zone. Hindi maganda kung ang Turkey na may pinaka-sopistikadong US jet ay magdesisyong hindi iyon matitiis. Posibleng magdulot ito ng problema sa hinaharap. Aminin ko, nakakatawa ito ngayon dahil halatang nakabase lang sa kasinungalingan at kamangmangan. Dan pinapakita nito ang komplikasyon para sa Israel at posibleng sa US dahil magkaibang Turkey at Iran sa institusyon. Ang Turkey, miyembro ng NATO at tradisyonal na kaalyado ng US at gaya ng sabi mo, talagang tinamaan ng jackpot si Erdogan. Nagagawa pa rin nilang mapanatili ang institusyonal na status na yon. Dahil imposibleng mapatalsik talaga sa NATO ayon sa North Atlantic Treaty. Upang mapanatili at mapalakas ang institusyonal na status habang gumagawa ng hakbang at tumatayo sa mga posisyong salungat sa mga kaalyado ng Amerika at marahil pati na rin sa Estados Unidos. Tingnan mo Natasha, may diskwento si Erdogan na kukuha niya ang mga F-35 kasi hindi siya sumasalungat sa US. Tingnan mo rin ang mga leader ng Europa. Araw-araw nilang natatanggap ang galit ni Donald Trump. Hindi dahil hindi sila lumalaban sa Iran, kundi dahil hindi sila lumalaban kasama ang Estados Unidos. Binanggit mo ang NATO. Wala talagang pakialam si Trump sa NATO. Nakakatawa. At alam mo, noong Enero lang ay pinag-iisipan na niya, sa totoo lang, na labanan ng NATO sa pamamagitan ng pagsakop sa Denmark na teritoryo ng isang kaalyado ng NATO, ang Denmark. Ngayon, iniisip niya na labanan ng NATO na kakampi niya ang Turkey, isang miyembro ng NATO. May tamang ginawa ang Turkey. Nagpatayo sila ng totoong militar na ikalawa sa pinakamalaki sa NATO. Dahil dito, nirerespeto sila ni Donald Trump at ng mga tagapagpatupad ng patakaran sa Amerika. Ginawa ito ni Erdogan para sa sarili niyang interes, hindi para sa kolektibong depensa ng NATO. Pero sa parehong panahon, naglaan talaga siya ng pondo para sa depensa. At sa loob ng mga dekada, ang Turkey ay totoong gumagastos para sa depensa, may totoong militar. At yan ang nakakuha ng atensyon ni Donald Trump. Gusto ko lang talakayin pa ang Israel, lalo na dahil pinalalakas ni Erdogan ang banta sa Israel. Ang Interior Minister niya ay nagsabi tungkol sa pagpapalaya ng Jerusalem. Tinawag siyang mahusay na leader ni Trump at iniaalok na rin ang F-35 na yon. Anong mensahe ang ipinapadala nito sa Israel, lalo na pagdating sa relasyon ng relasyon ng US at Israel? Tingnan mo, malaking oportunidad ang nakikita ng Turkey ngayon. Pinamumunuan nito hindi lang ng isang neo-Ottoman Islamist o pro-Islamist na rehimen. Maaari ko lang itong tawagin ng ganun sa puntong ito. Based sa ginagawa nila sa kanilang mga kalaban, ikinukulong nila ang mga ito. Ngunit nakikita rin nito ang isang malaking estratehikong oportunidad dahil ang Iranian Shiite Axis ay lubos na humina. At ngayon, gusto nilang pumasok at iposisyon ang kanilang sarili bilang mga leader ng mundo ng Muslim. Paano nila ginagawa yon? Walang tigil nilang inaatake ang Israel. Ipinuposisyon nila ang sarili nila bilang mga tagatangkilik ng Hamas. Huwag natin kalimutan, inanunsyo lang ng Shin Bet noong nakaraang linggo na 12-12 na napigilang teroristang pag-atake ang pinlano sa Turkey. Sa Istanbul, hindi ko pa nga nabanggit ang Hamas. Sila ang kinakanlong ang Hamas. Kulang tayo sa oras para talakayin ito. Lumilitaw ang Turkey bilang malaking estratehikong problema. Hindi sila dapat bigyan ng mga F-35. Sigurado akong may malaking pressure mula Israel sa Kongreso na huwag payagan ito. Matagal pa nating haharapin ang Turkey. Susubukan itong palibutan ng Israel sa parang maaring magpaalala sa atin ng Iran sa hinaharap. Sige, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Napaka-interesante ng mga pag-uusap natin ngayon.